Alam nyo ba na may museum sa Philippine Army? Hello guys! Ako nga pala si Lance with a Z. Ngayong araw guys, last December 2025 ay nagpunta kami rito sa Philippine Army Museum. After nga pala ito guys, nung wreath-laying ceremony. Let's G! Samahan nyo akong tuklasin ang history at katapangan ng mga sundalong Filipino. So, siya po yung magtutur sa atin dito sa PA Museum. So, kung makikita nyo po, marami pong mga nakaano dito. For example, itong mural na nasa harapan po natin. So, yung generals ng Philippine Army throughout the years. Gamit ng Philippine Army throughout the years. So, starting from 1897, and so, kung makikita nyo, nag-evolve po siya. So, mahalaga po yung yung skill dahil ito yung nagiging identity ng ng isang organization. Ito po yung kino-contest ngayon na Scarborough Shoal. Yeah. And so, originally part po talaga siya ng Pilipinas. Hindi siya yung ng kiniklaim ng China na 9-9. Paakyat na kami dyan guys. Nga pala, meron ditong part na hindi pwedeng videohan or picturean. Pang paintings na ginawa ng mga college students, particularly sa UP. And so gumawa pa sila ng mga paintings to commemorate po yung Through teamwork and collaboration, the Philippine Army yields greater success by conducting the combined arms training. 1890s, ayan nung mga first years ng Philippine Revolutionary Army po, Sir Bob. Guerrilla warfare. Yan, nagtatago sila sa mga parang nag-aabang sila po sa terrain. 1901, na-capture si Aguinaldo ng mga Amerikano sa pala ng Isabela at doon po nag-start yung American colonization. Noong 1935, dito po binuo mga Americans yung Commonwealth Government ng Pilipinas. Ito na po yung time na Filipinos na yung yung na-elect as officials, government, dalong yun. Mas nakakagalaw po sila ng mabuti kapag naka-short. Ang gaganda ng mga display dito guys. Very detailed. Wow. Sa part na yan, medyo kumikipot na yung dinadaanan namin. Grabe guys, may imagine mo dito ang mga naranasan ng mga sundalo noong panahon. Sa part na to, makikita ang mga sundalo kung paano nila dinepensahan ang bataan. Mga sundalo po dito na ready ng kanilang mga artillery fire, and then yung mga weapons is pang World War II talaga na na ginagamit. During 1944, maliban doon sa sa Leyte Gulf landing and also sa Lingayen, meron din po yung Battle of Manila. After namin sa Philippine Army Museum, ay dumiretso kami dito sa Hunters ROTC Guerrillas Monument na kung saan member or isa sa may kontribusyon ang TUP Manila. O siya, sana ay may natutunan kayo. Hanggang dito na lang guys. Thanks for watching!